Sa ating pong mga kapatiran na nasa ibang bansa, nawa, magpata na kapatid, saan ka man naroroon, sapagkat ko po na ang Diyos natin ay omnipotent, omnipresent, at kahit saan dako ka pa ng mundo, siya ay kasama mo. Siya ay laging nasa iyo ngayon at magpapailan. Sa umaga po ito, ayan yung unang kayo ay aking batiin ng isang maligayang araw at mapagpalang araw at doon sa mga nagsipagtapos. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay temang isang buwan, 2 buwan na yata ang nakalilipas. Ito po ay tungkol sa Christian wise, or wise Christian. How to be a wise Christian. Sabay-sabay po natin bigkasin. 1, 2, 3. Ayan. Hindi na po bago yan. Guma na yan. Ano? But actually, it is a series wherein yours truly, your messenger will just give you a blessing coming from God. How Christian must live wisely. It is easy to say that I am a Christian, but hard to live as wise Christian. Amen po ba? Uulitin ko po. It is easy to say that I am Christian, but so hard to live as wise Christian. Amen po ba? Okay. Many profess to be Christian, but fail to live the Christian life. Marami pong ganyan. Okay. Ayon sa awit, ang buhay Kristiyano ay hindi hallelujah lang. At marami rin sa atin ang nagpo-profess that I am 10 years, 20 years, 30 years Kristiyano. Pero parang hindi makita sa atin ang tunay na Kristiyanong namumuhay ng pagiging matalino. Actually, kahit sabihin ko po ang sarili ko, kahit i-model ko ang sarili ko, o para sa akin, napakahirap po talaga ang mamuhay ng matalinong Kristiyano. And God is always reminding us this message. Ngayon tayo ay sasapit na sa ika-27 taon ng anibersaryo ng Iglesia, naway makita sa ating mga buhay ang pagiging matalino at tunay na lumalagong buhay Kristiyano. Kakibat dito ang pagpapaganda at pagsasayos ng lisanin ito na tanda ng pag-ibig sa isa't isa at ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito rin ang panahon upang itanong natin sa ating mga sarili kung ano ang kalagayan ng BBCC sa kanyang ika-27 taon. Walang makapagsasabi na hindi maganda ang ating iglesia at ito'y paganda pa sa mga darating pang mga panahon. Marami pa tayong dapat ayusin, ngunit isa lang ang masasabi nating nangyari: gumanda, umayos, tumatag ang ating iglesia. Ngayon, ang tanong, ako, bilang tunay na iglesia ng Bagong Bayan, ako ba'y sumasabay sa paglago, pagganda ng Bagong Bayan Christian Church o sa iglesia nito? We should be, brothers and sisters. And that is the message we're about to receive from God this morning. Hindi po maganda na kung saan ang 27 taon ng iglesia ay maganda, ngunit ang kanyang mga kasapi at kabilang sa iglesia ay parang mga batang paslit pa rin. Sinabi po ang katagang mga bata sapagkat ito po ang ating pagugulay-gulayan sa umagang ito. Mateo 7:24, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay magtutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kasi ang mga pagkabasa ng kanyang banal salita, kailan po tayong bubok. Salamat po. Alam ko kung kayo ay
ay pamilyar na sa tekstong ito at alam ko po na siguro hindi lang 100 beses kayo nakarinig ng mensahe sa tekstong ito. Ngunit ang kagandahan po ng salita ng Diyos, kahit yung teksto na yan ay ginamit na ng napakaraming pastor, napakaraming taong minensahe, is still, the message is still new. Bago, gaya ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig sa atin ay araw-araw bago. Now, many profess to be Christian but fail to live the Christian life. It is easy to say, that I am Christian but so hard to live as wise Christian. And again, ayon sa awit, ang buhay Christian ay di hallelujah lang. Let me use deductive method at this moment. Pag sinabi kong deductive method is from generalization or general to specific. And ito po yung dalawang tanong, dalawang klase ng buhay Kristiyano. Alin ka dito, kapatid? Okay? It is a deductive method. Nakikinig. Nakikinig po ba kayo? Mukhang mahina. Nakikinig po ba kayo? Hindi baka makita ko. Sumusunod po ba kayo? Parang konting sumunod. Sumusunod po ba kayo? Amen. Ang pangatlo, sumasama ba ang loob nyo? Pagkatapos. Ito po isang klase ng buhay Kristiyano. And hindi ka po pwedeng tumuro. Hindi ako yan. Siya yan. Hindi po pwede tayo magsalita. Ako po yan. Ako po yung nakikinig. Teka, inunahan na ako. Ako po yung nakikinig. Ako po yung sumusunod. Pero madalas po, sumasama ang loob ko. So, ang tanong ko po na yan, alin ka dito, kapatid? Ako po yan. Ngayon, tanong niyo po sa katabi niyo. Sumusunod. Nakikinig ka ba, kapatid? Sumusunod ka ba, kapatid? At pagkatapos, sumasama ba ang loob mo, kapatid? Pag nagsabi po na hindi, hindi yung totoo yan. Okay. Ang pangalawa kong Kristiyano ay, nakikinig ka ba, kapatid? Sumusunod ka ba, kapatid? Sumasampalataya ka ba, kapatid? Okay. Ang pagsampalataya po natin ay magkaroon ng matatag na relasyon kay Kristo. And we should be the second one. Wherein nakikinig tayo, sumusunod tayo, paminsan-minsan sumasama ang loob natin, pero at the long run, dapat po ay sumasampalataya tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matatag na relasyon sa ating Panginoon. Every Christian must be the second one. But I cannot say that we are not belong to the first one. How must we live Christian life wisely? Unang-una po ay pakikinig ng salita ng Diyos. Pakikinig. But in English term, listening God's word. But actually, dear brothers and sisters, when we talk of listening, of pakikinig, two words in English term or in English word may be interpreted, or you can interpret it as hearing or listening. Hearing differs from listening. Iba po yung, sa Tagalog po kasi halos pareho lang eh. Nakikinig, napakinggan, at nakikinig, listening. But actually, if you will try to analyze, synchronize, o pagliliniin natin ang dalawang salita ito ng Ingles, makikita po natin na may kaibahan sa dalawa. When we talk of hearing, it is a physical process in which sound waves go into your ears when matters vibrate from the source and reaches your ears
to your brain through medium. Ang daw kung bagay ang nag-vibrate ay nagkakaroon ng tunog. At yung tunog daw po niyan ay dadalhin ng medium, maaaring ito'y hangin, at ito'y pupunta sa iyong tainga, at ang tainga papunta sa iyong brain. And that is what we call hearing. Hearing again is a physical process. Physical process po ito. Like for example, pag ang bata ay umiyak, galing sa bata, dinala ng hangin na punta sa iyo, okay. Yung aking microphone, it is from the microphone, from the air, pumunta sa iyong tainga. Yun po yung hearing. Is it still a physical process? What about listening? Listening is a mental process. Hindi po ito physical, but mental process wherein listening is what your brain does with the message it's get. Pag ito po'y dumating na sa ating isip, sa ating utak, ano yung gagawin nito? What will be the reaction? Mag-i-amen ka ba o hindi ka mag-i-amen? Oo ka ba o hindi? And that is what we call listening. So I'm very much particular, dear brothers and sisters, kung titignan niyo yung Biblia, nagsasalita ang Panginoon sa maraming tao, marami ang nakaririnig, pero hindi lahat ay nakakaunawa. Pag sinabi pong listening, nakarinig at naunawaan mo. Na mga kabataan, kayo ba ay madalas sa inyo yan eh? Nag-uusap-usap kayo, then OP ka. What do you mean OP? Out. Oo. Hindi ka, nag-uusap sila pero hindi mo alam kung ano yung pinag-uusapan nila. Nakikitawa ka minsan, nakikisali ka minsan, pero okay ka, hindi ka kasali. Kasi hindi mo naiintindihan, hindi mo nauunawaan yung kanilang sinasabi. Sabi, ganun din ng mga panahon ni Jesus. Christ is speaking and giving the message to all the people that is present. But not all are listening. But all of them hear the voice of the Lord. Amen po ba? Ngayon, naririnig niyo ba ako? Okay, nauunawaan niyo ba ako? And that is the big question. Tapikin mo ang katabi mo. Bro, sis, nakikinig ka ba? Are you hearing the voice of Brother Tony? Or are you listening to Brother Tony? Yan po ang gustong ipaalam ng Diyos. Parang, ganun pala yun. Iba pala yung nakakarinig sa nakakaunawa. Yes. Listening is a mental process, as I said, while hearing is a physical process. Bayanin ko kung basahin ko sa inyo ang Mateo 13:13-14. Ang sabi ko rito, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakita at nakikinig ngunit hindi nakarinig ni nakakaunawa. At yan po ay during Jesus Christ time at sinasabi rin niya ang prophecy na matutupad sa Isaiah. Ang sabi po, natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaiah na nagsasabi, pakiklik na lang po, makikinig man kayo na makinig o makinig man kayo na makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makikita. Dear brothers and sisters, it was Jesus' time. Nangangaral po ang Panginoon. Hindi lang sa ilan. Hindi po sa ilan. Maraming tao po doon. Pero siya mismo, sinabi niya, matutupad yung propesya ni Isaiah na marami dito makikinig, nakikita ako, pero hindi talaga makakaunawa at parang hindi nila ako nakita sapagkat hindi nila ako tatanggapin. Oh, Bagong Bayan Christian Church, maging po ang ating mga bisita na hindi po aksidenteng kayo'y nandito, na kayo'y nakaririnig, nakakaunawa at nakikita niyo yung kababalaghan, ang himala ng Panginoon sa inyong mga buhay. At pag kayo po'y nakinig, Bagong Bayan Christian Church, hindi po kayo masasaktan.
Even though masakit tanggapin. But at the end, lalabas kayo sa iglesia nito, puno ng pagpapala kahit kayo pinalo. Sapagkat hindi nyo lang narinig, naunawaan nyo pa. Because I do believe, and it is in our faith, that God is talking to each and every one of us, na nangingusap siya sa atin, at yung kanyang pangungusap ay may pag-ibig na may kalakip na disiplina. Kaya mga kapatid, wala naman po sigurong Kristiyano magsasabing, simula nang tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas, lumigaya na ang buhay ko. Wala na akong problema. Lahat ay easy at yumaman na ako. Meron po ba dito? Wala. But I will just remind you, brothers and sisters, simula nung tinanggap nyo si Jesus Christ as your Lord and Savior, meron kayong mga pagsubok. At minsan ang pagsubok na yan ay napakasakit. But God did not put it to you o hindi yun ibinigay sa iyo dahil siya ay sadista, dahil siya ay ganung klase ng Diyos, kung hindi upang mahayag sa iyong katauhan ang kanyang kapangyarihan. Sabi ko nga kanina sa mga kalalakihan, take for example, ako po ay magkaroon ng lungs cancer kasi yun yung trending na yan, yung lungs cancer na yan eh. Ano? I will not mention the name, but yeah po, trending na trending yan. Yung lungs cancer. Imagine, if I will have a lungs cancer, talaga magtatanong ako sa Panginoon, iiyak ako, magtatampo pa rin ako, nakikinig ako, sumusunod ako, at sasama ang loob ko. Bakit? Bakit ako magkakaroon ng lungs cancer? Samantalang hindi naman ako naninigarilyo, hindi naman ako umiinom ng alak. Ngayon, di mo ba? Samantalang ang kapitbahay ko, ang kape niya, gin, San Miguel M. Paradon Light, isang pakete ng sigarilyo. Bakit? Bakit? But, because I hear, I listen, and I understand, hindi po sasama loob ko. Siguro sasama loob ko pansamantala. But, there will be a time, my faith will heal, and my faith will reveal God loves me. Because He will use this body to testify that I have a sovereign God. I am a more marvelous and power and loving God. Makikita ng mga tao. Tabuto si Sir Tony, may lungs cancer, terminal, malapit ng mamatay. Pero bakit gano'n? Parang wala sa kanya. Because what I have is pain. Yun po eh. Kaya minsan pag binibigyan tayo ng sakit, minsan tinatanong natin ng Diyos. Maniwala tayo. At lahat po tayo bibigyan ng sakit. Pero, bring into your mind, gagamitin po kayo para i-reveal ang kapangyarihan ng Panginoon sa atin. What are the essence of listening? Bilang teacher po, learning start from listening, not by hearing. Kasi tabi po sa mga grade 1 teacher natin, hindi ko po kayo ino-open. Ang mga grade 1 teacher natin, matiyagayan. Sabihin nga, nasusulat ka ng 1. Sabi ng bata, class, what is this? 1. Sulat ka ng 2. Class, what is this? 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, question. Did they learn from that? Ang gagawin ng teacher, buburahin yung 1. Lalagay niya 2. Ano sabi ng mata? What? Class, what is this? Kasi yung una-una. 1. 1 pa rin yun. Kasi yung una. Kasi they have not learned. Kinapisalan nila. O kaya gagawin ng teacher yan. 1. Tapos babakantahin yung 2. No? Tapos 3. Okay. Class, read 1. Yung 3, 2 pa rin sa kanila yun. Kasi ang susunod sa 1 ay 2. Now, question, is that learning? No. Kaya nga ako ganun eh.
Ano? Kahit ako eh. Nasa secondary na sila. Tatanungin ko, okay, what is science? Okay, ang daming sasagot niya. Science, separate by the knowledge, facts, and principle derived from experimentation and observation. Okay, very good. What is that? How do you understand what you have said? Basta po, science is a step inside of knowledge, facts, and principle. Ganun lang yun. Hindi kita alam. Yun po ang sinasabi ko sa inyo na learning starts from listening, but not by hearing. And if you have listened to God's word, it doesn't mean that you have learned something from it. It is only the Holy Spirit that will give you the wisdom to understand it. Kaya listening, take note. Start. Learning start from listening, not by hearing. Listening leads to salvation. Romans 10:14. Ewan ko kung ayan. Ngunit paano tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano sila manampalataya kung wala pa silang napakikinggan tungkol sa Kanya? Kanya there is our Savior Jesus Christ. Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral? So, it is a message for us. Once you have accepted Lord as Jesus Christ as your Lord and Savior, it will not stop there. Ang sabi ng Panginoon, kapag tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas mo at sarili mong Panginoon, you will share it to others. So listening also leads to salvation. Romans 10:14. Listening gives us wisdom. Listening gives us wisdom. Matthew 13:10-13. Ano po ang sabi doon? Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. So not all that hears the word of God, the message, will not understand, nor they are not listening. Nakalinaw po doon. Ano? Ngunit hindi ito ipagkaloob sa kanila sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kaunti na nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakita at nakikinig ngunit hindi nakarinig ni nakauunawa. So, ang tanong, mga kapatid, and it is only you who can understand and who can answer this. Pag kayo ba nagsasaliksik ng salita ng Diyos o nagbabasa ng Biblia, naiintindihan niyo po ba? Hindi ka agad-agad, incident? Hindi po. Kahit po nung panahon na ni Jesus, hindi po siya nagsasabi kagad ng ang kanya pong pedagogically o yung tinatawag na style ng pagtuturo ni Jesus ay by parable, which is very, very much sa atin po ay high order learning skill. Yan po ay hindi basta-basta makukuha ng mga bata. Kaya yung nakakaunawa kagad sa salita ng Diyos, clinic, marunong at madunong po tayo. Hindi po tayo slow learner, but we are fast learner. Why? It is not because of you. It is not because of your capacity. It is not because of your educational attainment, but because there is a spirit that gives you wisdom so that you can understand whatever message God wants to give you. Yan. Kita niyo po yan? Kaya yung dalawang alagad eh. Kasi siguro yung alagad, hindi man sinabi dyan, hindi rin niya naiintindihan. The parable of yung maghahasik, yung parable ng coin, yung parable ng yung anak, suwain na anak. Bakit hindi pinasabing diretso? Kayo hindi ligtas, sila lang ligtas. Kasi bakit ginagawa ng parable? Because not all, many are called but few are chosen. And I do believe bagong bayan are chosen.
Listening gives us great opportunity. Sa pakikinig po natin, ito isang magandang pagkakataon para sa atin. Right now, nakikinig kayo, take it as the great opportunity. Kaya, makinig po talaga kayo. Listen. Not only hear the God's word, but listen to God's word. Listening gives us great opportunity, like what happened to Mary, is listening at the foot of Jesus. She grabs the best thing, an opportunity for the king, while Martha is so busy preparing for the kingdom. And it is in Lucas 10:38-42. Kaya po tayo, mga kapatid, baka tayo ay abala. Baka tayo ay abala sa ibang bagay, at binibigyan na tayo ng pagkakataon na magkaroon ng pagkakataon na makinig, makaunawa sa salita ng Diyos. Take that opportunity, and that is the best thing that you can do. Listening gives us opportunity. Pangalawa po, sabi doon, makinig, sumunod, ay pagsunod, obedience. Ang pagsunod ay isang bagay na mahirap na gawin o gawain dahil hindi malinaw at hindi naiintindihan ang narinig. Minsan po, gano'n mga kabataan eh. Pasensya na, yuta. Minsan gano'n kayo eh. Pumunta ka doon, hindi ka ng gano'n, takbo ka agad. Pero hindi pa naiintindihan kung ano bibili. Takbo ka agad. Diba? Kaya ang mga nanay nagagalit. Kasi ba naman, tumakbo ka agad, hindi pa naiintindihan yung sinasabi ko sa'yo, takbo na agad. Akala ba lahat ng sabon ay time. Bumili ka ng sabon doon, takbo na agad. Hindi pa naman sinasabi. Pag sinabi, bumili ka ng LPG, hindi lahat ng LPG ay gason, gasoline, isn't it? Hindi pwedeng bumili ka ng toothpaste, Colgate na lang parate. Kaya takbo agad. Kaya sabi ko nga po, ang pagsunod ay isang bagay na mahirap na gawain. Lalo hindi malinaw at hindi naiintindihan ang narinig. Madalas nagpapagawa ko niyan ng ganyan sa team building namin, yung pass the message. Ano yung ginawa? Pagdating sa dulo, pag mali ang pagkakapakinig, hindi naiintindihan, mali. Okay? And that plays important role in the team building. O di kaya ay kulang ang karunungan mula sa kanilang narinig. Sabi ko nga po, kahit makinig kayo na makinig, kahit kay kanino pa kayo makinig, sumpo mo kay Tulpo, itanong mo kay Soriano, makinig kayo na makinig kung ano-ano pa. Kahit sa what you call this, sa DCAS, kahit makinig kayo na makinig doon, pero hindi pa rin kayo makakaunawa dahil it is not the Holy Spirit do not allow it to understand what you have heard. Kasi nakinig ka lang, you have heard it, you have not listened. Okay. Sa mga nakakang mensahe ng inyong lingkod, knowledge comes from man, while wisdom comes from God. Unless the Holy Spirit works within you, you can understand or you cannot understand words of God. Kaya ingat tayo na baka ang karunungan ng tao na nagpapaliwanag ng mga salita ng Diyos puno ang inyong pinaniniwalaan dahil sa galing ng kanilang pananalita. Kaya marami ang naliligaw, tumitigas sa kanilang mga puso at nabubulog sila sa mga maling turo ng tao. I will not mention that sect anymore because I know you're particular with it. Napakagaling nila. Kaya lang yung kagalingan po nila, yung karunungan po nila, hindi po nang gagaling sa Diyos. Paano, Brother Tony, masasabi hindi galing sa Diyos? Sapagkat kung yun po ay galing sa Diyos, hindi po ganun sana ang kanilang pananalita. Hindi po ganun sana ang kanilang pamamaraan na kung saan masyado nilang inaapi, dinuduro, inaalimura, minumura yung ibang sekta. Because God is God of love. At masyado nilang ginajudge yung ibang sekta ng religiyon. But actually, God wants to reach that person.
Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. It hurts, aray. Tayo po, sabi ko nga kanina sa aking introductory message, many are professing Christians but not living Christian life. Why? Kasi nga po, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Hindi madaling sumunod, mga kapatid. Kahit ako, nanggaling ako sa bata, kaya mga kabataan, huwag kayong magagalit sa akin. O sa aming mga bata, sa aming mga matatanda at may mga edad na. Sapagkat we are just reminding you. Hindi namin sabihin mas matalino kami, pero yung experience namin, mas kaysa sa inyo. Mas kaysa sa inyo. Kaya we are always reminding you these words. Hindi madaling sumunod sa ating Panginoon. You need to turn around at about 180 degrees. 180 degrees. Ibig sabihin, totally turn over ka talaga. Okay? And renew your mind out of this world. But the wisdom that comes from God will give you strength to withstand the challenges that this world will offer to test your faith. And submit totally dependent from God's provision. Sabi ko nga po sa inyo, kompletong pagtalikod, you must die to yourself, dapat mamatay ka, yung lumang pagkatao mo. Then turn back 180 degrees, then have faith on God. Hindi po madaling gawin yun. Napakadali lang sabihin, pero napakahirap po gawin. Hindi mawawala sa aking isipan ang trahedya ng bagyong Yolanda na dinanas ng mga taga-Leyte. Ang namatayan ng mga anak at masira ang kanilang tahanan sa kabila ng kanilang paglilingkod sa Diyos bilang isang pastor at manggagawa, isang napakasakit na karanasan. Na siguro po, nabasa niyo na rin yun, narinig niyo na rin yun, yung pastor na yun, yung mag-asawa. Then, marahil ay nagtanong sila sa Panginoon. Kahit ako, kahit sa akin, tatanong din ako. Nakikinig ako, sumusunod ako, sasamanin ang loob ko. Kaya sabi ko nga po sa inyo, there is no exemption in this message. Aba, naglilingkod ka na, buong pamilya. Then, hindi ka exempted sa Yolanda. Namatayan ng anak, nasira ang tahanan. Marahil nagtanong din siya sa Panginoon kung bakit pinahintulutan niyang mangyari ang mga bagay na ito. Maging ang mga taong malapit sa kanila, siguro kahit kanyang mga miyembro, Pastor, bakit nangyari sa iyo nun? Siguro pinarusahan na ng Panginoon. Actually, some will conclude like that. Some will judge like that. At lalo na, maging ang mga taong malapit sa kanila at mga di mananampalataya ay inusik ng kanilang pagiging tunay na Kristiyano. Yan po. Kaya dyan minsan tayo natatakot, dyan tayo minsan dumigibang, dyan tayo minsan natitisod sa sasabihin ng hindi mga mananampalataya. Subalit ang kanilang pagsunod sa kabila ng trahedya nito ay lalo pong nagpalakas sa kanilang pananampalataya. Kailan ba natin masasabi ang tunay na pagsunod sa Panginoon? Kailan ba? Sa panahon ba ng tagumpay at kasaganahan? Sa panahon ba ng kapigatian at pagsubok? Marahil sa anumang klase ng panahon. Maging ito man ay kalungkutan at kaligayahan dahil ang Espiritu na nananahan sa atin ang siyang magpapaliwanag sa atin sa pamamagitan ng patuloy nating pakikinig sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, ang ating pakikinig at ang ating pagsunod ay isang dalawang bagay na napakahalaga. Hindi ka lang nakikinig, pero susunod ka pa upang sabihin ng Panginoon na tunay ng anak kanya. Ang banal na kasulatan, ang ating batayan, sapagkat nilalaman o nalalaman at nagahayag ito ng karunungan ayon sa mga buhay na mga taong kinasiyahan ng Diyos
Manampalataya tayo na ang kanyang salita ay buhay hanggang sa ngayon. Titingnan po natin ang buhay simula kay Adan at Eva, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Maging sa hari, magiging tinahari ng Israel, kay David, kay Saul. Maging sa kanyang mga disipulo, maging sa kanyang mga taong nakasalibuhan ng mga panahon na yun. Kita po natin, hindi lang po puro kaligayahan, ngunit naroon po ang matitinding pagsubok, ngunit ano po ang nangyari sa bandang huli. They take it as obedience. Why? Because out of them, ang kapangyarihan po ng Diyos ang nakita ng tao sa kanilang buhay. Maaaring kayo, sa inyong mga kamag-anak o sa inyong mga kapitbahay, ang iyong pakikinig at ang iyong pagsunod sa Panginoon ay magiging magsisilbing testigo, ebidensya upang nakakilala sila sa Panginoon. Naalala ko ang testimony ni Sister Alma. Stage 2. Sorry po, stage 2. Pero, nasabi ng doktor, supposed to be, dapat ganito ka na, dapat panunod ka na, dapat. Pero nakita ng doktor, peace, at peace. Nakita na ng iba, nung namatay ang ating nanay Flor. Hindi tayo masyadong, ibig sabihin, yes, nagdadalang hati, pero hindi tayo kaya ng iba ng parang hindi tanggap ang kamatayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Why? Siguro magkakaroon sila. Kaya minsan sinasabi ko yung mga born again Christian na yan, parang naluko-luko yan, mga luka-luka kasi kita nyo, namatayan na. We praise the Lord pa. Kasi they do not understand. Hindi pa po nagsisingin, pero kung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, God will use everybody. Even though you are young, even though you are not professional, even though you are professional, wala po. Tayo pong lahat gagamitin ng Diyos para makilala ng ibang tao kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. Just listen, next, obedience. Sa Mateo 7:24-25, ito po ang ating masasaksihan. Kaya, ang bawat nakinig at nagsasagawa ng mga salita nito ay matutulad sa isang batong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. What God wants us to reveal or to reveal to others is we have a strong foundation, we have a strong relationship to God. Hindi ko po sinasabing istruktura ito Yung tao po ito. Na kahit anong dagok ng buhay, kahit dagok ng unos ng buhay, kahit anong klaseng pagsubok, still, we are with God's mercy. Doon pa rin tayo. Talinghaga po ng mga hasik na Lucas 8:11 hanggang 15, magsasaksihan po natin yan ng iba't ibang klase ng nakalinig. Binhing na naglag sa tabi ng daan. It represent nakinig, ngunit inalis ng diablo ang salita sa kanilang puso. Nawa po, wala po sa bagong bayan ang ganitong klase na binhing o manampalataya. Ito po yung nakarinig at pagkatapos, wala ginagawa yun. Meron pong ibang klase naman na binhinalaglag sa batuhan na kung saan nakinig, tumanggap, ngunit di tumimo sa kanyang puso. But I do believe, darating din ang panahon. Once you have heard, once it was planted, it is in God's hand. It is in God's time. Sisibog din po yan. Kaya may pa sa inyo magkasabi, magpapatotoo, dati na ako nakarinig ng salita ng Diyos nung ako'y high school pa. Pero, ngayon lang sumibog. Kasi po, you really, truly accepted Christ as your Lord and Savior. Meron pumilihing na nagdag sa tawagan.
Ito po, sad to say, marami talagang Kristiyano ganito na nakinig, tumanggap, ngunit nagay ng mga alalahanin at pagkahumaling sa kayamanan ng mundo nito. Before, when I was still young, my ambition is to have a successful life, successful in my endeavor, magkaroon ng yaman sa mundo ito, kotse, magagalang bahay, ayos. At pagkatapos ay para itong mga bagay nito ay may pamana sa aking na. Pero aaminin ko po sa inyo mga kapatid, nababago po unti-unti ang aking panahon. Because I do believe, pag namatay po ako, hindi ko kaya pagmalakihan doon sa taas. And one of these days, sasabihin ko sa kanilang dalawa, I have done my part and this is the best. Pinadala ka na sa paaralan, binigyan ng isang para magandang bukas, and that is the great thing I can give to you. Hindi kita kayang pamanahan ng lupa at bahay, kasi pag-aawayan mo lang yan. Hindi ko kailangan pamanahan kita ng napakaraming salapi, no, hindi sasakyan. Ang tanging pamana ko lang ay bibigay sa kanila ay edukasyon. Tamang edukasyon sa Panginoon. Kaya, yung mga iba po na nagpapakayaman pa, binibigyan ko po kayo ng parang advice. Hindi na po kailangan tayong yumaman. Basta po, ibigay natin yung pinaka sa ating mga anak, edukasyon po yun. Tamang relasyon sa Diyos. And that is enough. Kita niyo yung mga mayaman-mayaman. Kahit po kapatid, nag-aaway-aaway. Okay? At ang pang-apat ko ay binhig na hasig sa mga lupa, nakinig at tumanggap, iningatan nila sa kanilang puso ang salita at nagtiyaga hanggang magmula. Mga kapatid, bagong bayan, gising. Dapat po tayo namumunga na sa ating 27 years. Kaya po ito pinagawa, hindi po natin dinesign natin as what's called anticipation, but ang lahat po ng plano na yan, tayo lang. Ang nagsasakatuparan po yan, Diyos pa rin. Because even though we will have a great plan in Bagong Bayan Christian Church, but God will not allow it to happen, wala rin po tayo. Hinangarin po tayo. Kaya I do believe, mga kapatid, what is the main purpose? Why is it God allow it to happen like this? Para po ba tayo lang? Hindi po. Inaayos ng Diyos ang Bagong Bayan sa kanyang 27 taon upang masaksihan, upang ipakita sa ibang mga tupang ligaw o doon sa mga kaluluwang ligaw na ang Diyos ng Bagong Bayan ay makapangyarihan at ang Diyos ng Bagong Bayan ay mayaman. Ipapakita niya yan. Kaya mga kapatid, our main goal is, mamaya po, aking turn. Mateo 21, 28, talinghagan po sa pagsunod. Siguro po, I will not elaborate it further. It's something to do with dalawang anak na sabi ng ama, pumunta ka rin sa bukid. Sabi ng panganay, hindi ito yun. Pero maglaon, ano sinabi ng ano? Sige, pumunta na ako. Sunod na ako sa tatay ko. Ang pangalawa ay bunso, kapatid, na sinabi, pumunta ka rin sa bukid. Ang sabi ng bunso, sige, pumunta po ako, pero hindi siya pumunta. Sino po sumunod? Yung nagsabing pupunta ako, pero hindi pumunta? O yung nagsabing hindi pupunta, pero pumunta? Kung titignan nyo agad yung talinghagan nito, ano ba to? Bakit parang ang gulo naman yata? But still, ang gusto po dito ipakita ng Diyos ay marami po dito
Marami po dito, nandito. Sabi ko hindi sumusunod, pero darating ang panahon susunod. At marami naman dito, sabi naman sa akin sunod-sunod, pero hindi naman sunod-sunod. Patupad po sa langit, tamaan po sana. May pakiramdam. May pakiramdam. Because this is God's Word. Hindi po tayo, kumbaga pag you hurt sa sandibula po, pag it hurts, lalabas ka, nakatungo, at masama sa ang kaibahan mo sa church, when God speaks, it is blessing. Even though it hurts you, sabi nga po, magkabilang tanim yun eh. Masakit pa. Ano? Masakit pa sa binuntan ni Maritoni. Kahit hindi ka ng anesthesia. Pero, ang maganda po doon, uuwi kang hindi luhaan. Uuwi kang taglay ang biyaya. Uuwi kang may katagumpayan sapagkat mahal ka ng Diyos. Sapagkat sinasabi na ng Diyos kung ano ang dapat mong gawin. Hindi ka lang nakinig. Ikaw ay nakaunawa. At the last po ay sumampalataya ang magkaroon ng malalim na relasyon kay Jesus. Experience deep relationship with Jesus. Ito po yung medyo supposed to be at this time, 27 years. Alam niyo po, marrying age ng 25. Ang 27 po, going to family life na po yan. Kumbaga, ibig sabihin, sa atin, dapat na rin po tayo, at this time, ay nanganganak na. No? Kasi 25 po yung marrying, saan po ito sa tao. 25 years is marrying age kasi you are finished in your profession, you are successful in your endeavor, and you are ready to make a family. Or you are now seeking for your wife or your husband. Pero dapat po, hinilin niyo yan sa Panginoon. At pagkatapos, 27 years po, dapat may family na tayo. Gaya ng kapatid na bigyan, nagkaroon. Nag-dobla ang mind ko. Okay. Nagkaroon na sa bata. So, ibig sabihin, hindi anak na. Ang pagbabayan kailan kaya magkakaroon na anak? It is remain to be seen and it is still God's will. But, God is looking into our heart. Nakatingin po siya sa ating mga puso. Hindi po sa ating mga utak o sa ating mga isip. Nakatingin po siya. Gaano ba kanais ng bagong bayan na mga anak na? Ito ba yung, at ano ang motive ng bagong bayan? Para lang sabihin na, meron na kaming daughter church, no? God is the God order. Kung hindi niya paintulutan ng 27 years, it can be the 30th years, it can be the 40th years, basta alam niya kung kailan. Pilipos 3:10, ang sabi po, ang tangingan ko ngayon ay makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magbuli, makihagi sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan sa pag-asang ako may muling bubuhay. May iba po mga Kristiyano, ang sabi lang niya, ang gusto lang niyang i-memorize ay, ang tangingan ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay at na magbuli. Tapos, yun lang, hinakat na. Kasi, yung susunod, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asa na kumay muling buhay. Actually po, ang salita ng Diyos ay buo. And when you hear it, you listen, and you obey, dapat po buo rin yun. Hindi po yung maganda lang pakinggan o maganda lang para sa atin. But actually, kung gusto mo pakilala sa Kristo, it is not only through good, but also in bad hands and in pride. Maraming Kristiyano ang nakikinig o nakakarinig. At pagkatapos ay tumanggap ng salita sa bahay, pagkatapos sumunod ay sumasama ang loob dahil hindi nagustuhan ng mga nangyari sa kanilang buhay.
I will not exempt myself here. Mas hindi ka pa nila unawain ng mga bagay na papabor sa kanila at mga bagay na para sa kanilang inaasahan na ibinibigay o ibibigay ng Diyos. Pagkatapos sa kanilang mga ginawa, para silang mga bata na pagkatapos marinig ang utos ng mga nakatanda ay susunod, subalit sumasama ang loob pagkatapos natin din ang mga ito. I will not exempt myself here. Sumusunod po, pero masama ang loob. But 27 years is not a child anymore. Hindi na po ito bata. Nag-iisip bata lang po tayo. 27 years is a maturing age or a mature age. Sabi ko nga, pwede na mag-asawa at going to family life na. Sa lahat ng pagkakataon, aminin natin lahat na tayo ay parang mga bata sa ganitong katayuan. Kapag di natin nagustuhan ang resulta at sagot ng Panginoon sa ating mga gawain at panalangin, nagmumukmuk tayo at sumasama ang loob. Imbis na nakita natin ang mga magandang bagay sa loob ng iglesia, ay napupulaan natin ito at nagiging negatibo tayo sa lahat ng bagay. Nagsiselfie ka. Hindi picture, self-pity ang tawag. Pagpasok mo sa iglesia at God did not give what you want. Pagpasok sa iglesia, ang pangit naman ng ganito, hindi naman maganda yung gano'n, hindi maayos ang preacher, ang dami. But you're a professing Christian, you hear, you listen, you obey, but sumasama ang loob because all of us are affected. Alalahanin natin na ang lubusang makilala si Kristo ay hindi lamang sa oras ng kagalakan at tagumpay, kundi pati na rin sa oras ng kapigatian at hirap. Maging sa kanyang kamatayan, ang oras ng panahon ng pagsubok at kapigatian, ang tamang panahon upang mas lalo pa natin makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa ganitong pagkakataon, mamamalas natin na wala tayong magagawa at mapapagtagumpayan natin ang lahat ng ito dahil sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Actually, how can we have Christian life, or how can we have or how Christian must live wisely? First, we have to consider to develop our relationship with God that affects our lives. Magkakaroon po tayo dapat ng magandang relasyon sa Panginoon. Knowing God and seeking God His face is more important than anything we have or anything we do. Sa buhay po sa buhay po ni Moses, nakita po natin yan, nasaksihan natin. Kung mababasa niyo po, hindi ko na mababasa, tignan niyo lang po sa inyong mga banal na kasulatan. Sa Exodus 10:3, 1 hanggang 13, sa Exodus 33:11 at sa Exodus 34 or 34:29, nakikita niyo po doon, sinabi ni Moses na kung talagang nais mong gamitin ako, i-reveal mo sa akin lahat yung plano mo. Sometimes we are just Moses, or most of the time, we are like Moses. Na kinakailangan natin sabihin sa Panginoon, kung gusto mo akong makarinig, kung gusto mo akong sumunod, aba, ipahayag mo sa akin, ibigay mo sa akin kung anong nais mo upang magampanan ko sa pamamagitan ng Espiritu na sa akin. Alam niyo po ang nangyari dyan kay Moses? Siya po ay nakipag-usap harapan sa Panginoon na parang he can ask whatever question. Parang nakipag-usap lang sa isang pinakamatalik na kaibigan. O parang ama lang. Panginoon, anong gagawin ko? Ganito. And God speak to him as a best friend. Na talagang lahat sinabi sa kanya ng Diyos. Anong manifestasyon nito? Ang manifestasyon po nito, nakipag-usap si Moses sa ating Panginoon, nagdingning po ang kanyang mukha. Eh, hindi po niya alam yun.
ang nakakita lang doon, o nakabalas lang doon, ay yung mga Israelitang nakakita. Minsan po, hindi naman po, it doesn't mean na nanalangin tayo ng gusto, prayer and fasting tayo, magdinigdig na rin ang ating mga baba. Hindi po. Pero, out of nowhere, out of so many people, madidiscern nila that you are a real Christian. Sabi nga po ng Brother Tino, kanina, habang kami nagtatalakayan sa men's. Sa dami ng tao na doon, bakit sasabihin, okay, si Brother Tino ang mag-prayer? Dahil siya ay, dahil ba siya Kristiyano? Dahil ba siya? No. Because God allowed it to happen. Kaya, sana po, handa kayo paggamit, handa kayong gamitin ng Panginoon sa karamihan upang makilala siya. Lalo sa mga kabataan. Believe by faith, not by sight. Hindi po tayo sa nakikita ng mundo ito, kundi dun po sa faith pananampalataya. Mga sister dito, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added on to you. Okay? Seeking God with all our heart to know God more. And sa Jeremiah po, ganun din, nagsalita po dito si Jeremiah, 29, 11, 13. Sa 1 Samuel, dito po yung kung paano yung dalawang ito, na hinanap talaga ang Diyos. Just like us, kailangan po natin. Si Jeremiah po, ito yung panahon yata ng, ito po yung, if my people will humble themselves, okay? Yun po yun. Ang Diyos ko nagsalita. Yung lahat, kung hahanapin nyo ang aking mukha at dudulog kayo sa akin, kayo mananalangin, tutulog din po yun. At yung kay 1 Samuel po ay, ito po yung Abelia na kung saan ang Israelita ay naghanap ng hari, tao, then God allow it to happen, pero ano nangyari? Umalpak po sila lahat. Kaya minsan po may mga bagay-bagay tayo gusto natin mangyari, gusto natin hinihingi natin sa Panginoon, then, pag napupulitan na po ang Panginoon, bibigay. Pero, at the long run, makikita natin. It is not good for us. Minsan naman po, mas maganda nang huwag kang ibigay. Huwag kang ibigay. Kasi, mapapariwara lang tayo. It is the Holy Spirit that reveals why is it you are not answered. Why is it God answers yes? Why is it God answers no? Why is it God answers not? The concluding part po, we can undo yesterday. Wala na po tayong nagagawa sa mga nakaraan. But we can act today to influence tomorrow. Bagong Bayan Christian Church. Now that you have heard, now that you have listened, now that you have obeyed, now that you have your faith, act today to influence tomorrow. Serve Him today hanggang may pagkakataon pa. Alam niyo mga kapatid, wala pong makakasabi sa atin. Ngayon nakatayo ako ngayon dito, baka bukas nakahiga na ako sa taon. Serve while you have still a chance. Kaya yung pong tao, yung ibang nananampalataya, ayaw pang mamatay, ayaw pang uwi ng Panginoon. Kasi deep inside their mind and in their heart, they want still to serve because they have not served the best when there is still a time. Hindi po na nagbigay yung best nila kung sila'y malakas pa, nakakatayo. Ngayon sila'y nakaratay na pabalik. Gusto na ngayon nila. Sana kung may babalik lang, sana. Sabi nga po dito, you cannot or we cannot undo yesterday. Wala na po tayong magagawa. But we can act today to influence tomorrow. Serve Him today to live our life as Christian wisely. To God be the glory.